on Sidetrack tonight, what bloggers are talking about. I think we have we're more on the serious side tonight, Jovi, am I right? Sabi nga, ito yung mga tipong nakakapagpainit talaga ng ulo ng mga topics kaya pinag-uusapan talaga sa net. Madami ang umiinit ang ulo sa issue ng pagbibigay ng executive clemency kay convicted murderer Claudio T. Hanqui. Papagupit na ako sa Friday, at kasama dito ang maraming bloggers. Ilan sa mga nag-comment sa kanilang blog, sina Stella Arnaldo. At Ralph Guzman, who once covered President Arroyo in Malacanang. Isa pang isong kinakagalit ng marami ang pag-aalipusta sa mga Pinay domestic helpers sa isang comedy show ng BBC. Dumarami ang hits ng YouTube clip ng Harry and Paul. Karamihan nag-iiwan ng mga mensaheng galit sa palabas. You, present your rear. Something might be happening. Well, that's promising. Oh, bugger. Siyempre, naging diskusyon din yan sa mga blogs gaya ng blog ni Tonyo Cruz, sa site ng Overseas Filipino News, sa Pedestrian Observer at sa FilipinoVoices.com. At nakausap namin si Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo tungkol sa issue nito kanina sa Malacanang at ito ang kanyang sinabi. Nahuli ang rolling. Silent. Station in the in London. So you saw the. Well, don't tell me we will hold hands, you know. So you saw the video. Well, I was. Alam mo, Cherry, sinabi yan ni Secretary Romulo kanina nung paalis siya ng Malacanang kasi meron siyang meeting dito sa ambassador nga ng UK dito sa Pilipinas sa si Ambassador Beckingham. At doon nga, sinasabi niya nga na huwag daw expectin na magiging maganda yung usapan. Magiging maganda yung usapan na yun, for sure, pero yung sabihin, hindi yung tipong usapan na makikiusap pa tayo, kundi tayo talaga hihingi ng apology. So, meron na ang resulta dyan sa pag-uusap na yan at naglabas na nga ang UK Embassy ng kanilang statement. Sinabi doon na it respects the freedom of expression ng BBC. At sinabi doon, i-quote natin, BBC has editorial independence and views expressed by the BBC are completely independent from those of the UK government. So, sa ngayon, hintayin pa natin kung ano naman ang magiging reaksyon ng BBC dyan, lalo pa, at alam natin na yung mga ahensya naman natin doon sa UK ay sumulat na para magprotesta. So, as far as the UK government is concerned, they also don't find a reason for them to apologize, no? Iba kasi rin yung mga pamantayan nila at mga batas sila doon, ano? That's So, right. kung para sa kanila, iba naman yung joke nila at iba rin yung joke natin. So, sa ngayon, kumbaga, nasa BBC na yun kung ano yung next move nila. Go ahead. So, para dun sa mga hindi pa nakakapanood, Mark, they can find it on YouTube. Kasi me, I have to replay it over and over because of the very thick British accent, ano? On the text ko, ano yung sinabi talaga doon. Can't Basta- understand a thing. Panoorin na lang nila at sila ang musga kung offensive ba to. And going back to that Maureen Haltman case, grabe, no? Talagang, what did you say in your blog? Sa akin, mamaya, panoorin niyo yung top 1 natin. Ano doon kung ano yung lalamanin naman ng aking blog. Mamaya, pupunuin ko yun ng mga detalye. Great stuff. Okay, next on our countdown, we'll have Jovi after the break. But next on our countdown, we have good news and bad news on the economy. And controversy surrounding the release of convicted killer Claudio T. Hanqui Jr. Malapit ang ilang tulog na nga lang. Hindi naman tulog, ilang linggo na lang ay magkaroon ng eleksyon sa November Amerika. elections. At ang malaking problema doon, marami pa rin daw ang hindi nagre-rehistro para makaboto sila sa Nobyembre. Padala Comelec doon. Naku, lalo yata magkakagulo. Sorry, Comelec. Pero anyway, ang ginagawa ngayon ng mga artista doon, ang power nila siyempre sa persuasion. Gumagawa na sila ng public service announcement para nga mahikayat itong mga taong bayan na, o mga kababayan nila na go out and vote sa eleksyon at saka mag-register. So, mabuti ba panoorin natin itong ginawa nila Leo DiCaprio. Don't vote. Don't vote. Don't vote. Don't vote. No, seriously, don't. You don't care. What's the point? Don't. Don't vote. This is one of the biggest financial disasters in American history. Why would you vote? Why would you vote? Who cares?
certificate na yan ay parte ng Go Out and Vote campaign led by Leo DiCaprio. Isang spur of the moment na idea ng grupo ng celebrity sa palagiang nagkikita tumatambay sa bahay ni Leo sa Hollywood Hills sa California. At yung sarcastic take na yan ay para doon nga sa mga tao na hindi pa nagre-rehistro, ang lapit-lapit na ng botohan nila. That is just so simple and powerful, no, Julie? 1, 2, 3, 4, 5. 5 friends. Just did 5 presidents. And then it'll be exponentially 5 friends and 5 friends. So they hang out in Leo's house and they just thought of doing this. Okay, parang Leo nga doon, di ba? Yeah, di ba we were invited there like once or twice, Mart and Joe? Ako gate lang. Seriously, after all this, after this whole video, if you're not gonna roll out, you know what to say. Leo is your crush, right? You know you have to Jerry? roll. Alam mo yung video na yan ay more than 5 minutes, ano? So talagang yung PSA na yan, talagang sa korpiso yan, sa isang network ko ipapalabas sila. Pero pinapalabas naman daw ng mga network ko sa There's no USA. shorter version, it's really 5 minutes. 5 minutes. Walang short version. So anyway, punta naman tayo sa mga pinapadala ng mga internet videos or from YouTube. Ito, anonymous ang sender nito at sinabi niya na, tingnan daw natin kung ano ang magiging reaksyon natin dito sa thought-provoking short film made by an Indian artist. Itong si Sumit Roy sa YouTube. At ito ay aptly, if not ironically titled, Dancing Queen. Oh, Dancing Queen from Bollywood. It is live from Bollywood. So you can see my 2 fingers. Ganun ah. Expressive yung mga fingers. So many artists to choose from in India. You got almost 1 billion people there. Oh. Wow, looks like he's dead bored, and she did that. Well, she was bored. Wow. Sabi nila medyo downer daw yung video na yan. Pero para sa akin, hindi naman. Kasi we can always find a good thing from a bad situation. So, hindi siya nakakapag-express ng dancing dahil hindi pa pwede dahil siya nga disabled. No? Pero nakita naman na pwede pala siyang i-express yung kanyang artistic na quality through her fingers. You know, I'm so amazed whenever there's a new form of art expression. It's not just your usual painting, photography. It's actually an art form. At marami pa sa internet ng mga ganyan, mga kakaibang ekspresyon na yan. At ipapalabas natin yan dito sa sidetrack segment. At mabuti pa, kung meron kayo makitang ganyan, ipadala nyo itong email sa 10@tv5.com.ph o punta kayo sa ating site na tv5.com.ph or join the Facebook group na 10 The Evening News. O kaya, visit my site, www.joeyfrancisco.com. Keep on sending those links. Thank By you. the way, the Kamatayang Facebook dato. group was started by Martin and Bernard. How many friends do we have now? We had a lot of friends. Yeah. Hindi na mabilang. I can't count them. Okay, thank you, Jovi. Thanks, Joby. Balik tayo sa ating countdown. The latest on the economy here and abroad takes the next 3 slots.